So, yun nga, tinatanong mo ko kung ano dapat kong pasalamatan. Yun nga, yung pinagkaloob ka, kayo ng mga anak mo sa akin. Tapos, yun nga, iginay tayo para dito mapunta. Pangatlo, yung support ang ibinibigay sa atin. Binigyan kami ni Lord ng YouTube na ang talagang dahilan, yun nga dahil kasi nga nung pandemic, hindi ako makalabas, hindi ako makapag-golf, bowling, walang sarado lahat. So, yun nga, kanta-kanta lang ako, doon ako ginawa ng dalawa ng YouTube. Sabi niya, Dad, we'll make you a YouTube. Kako, for what? Blah, 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 blah. Ano malay ko sa YouTube? Sabi, Dad, sabi niya gano'n, just try it. Okay, what am I gonna do? Sinabi, ganito, bibidyo ka namin, ganito. Okay. Ayun, nag-start ngayon yun, yung kumakanta-kanta lang ako noon. Ayun, hindi naman binabayaran ng YouTube yun. Ayun, just to make the time pass. So, ayun, kanta-kanta ko. Kada kanta ko, binibidyo nila. Kanya marami-rami rin akong friends, mga kanta-kanta. At ayun, kung gusto niyo puntahan yung mga old videos namin, yun, mapapanood nyo. 5 years ago na pala yan. Hindi ako magaling ha. Iba yung magaling sa nakakakanta lang. Ako nakakanta lang. So, yun. Hindi ka pa. Tapos noon ay mahilig nga ako magluto. Ayun. Naging namin ngayon, yung pagluluto, content namin, pagluluto. Tapos hanggang sa mamimili kami, yung ganon. Hanggang sa halo-halo namin, mga traveling kami. So ayun, hanggang sa nalibang kami. Yun ang talagang reason. Dahil kasi, na-enjoy namin. Ini-enjoy namin eh. I mean, hindi naman sa God knows, hindi naman sa yung para maging bread and butter. Yeah, ang hirap. Kasi we started, ang kikitain namin guys, sa isang buwan, $3. Umpisa nga, cents lang. Ang pinakauna, I think, was 20 cents. 20 cents? Basta cents lang. 20 cents or 13 cents. So, kung gagawin mong bread and butter, hindi pwede. Hindi pwede. Pero, talagang ini-enjoy namin, guys. Ini-enjoy ko yung pag-i-edit. Mas mahirap ang ng edit nun kasi cooking, mahirap ang, mga anggulo-anggulo. At thumbnail mo, kailangan maganda itsura ng, kasi pagkain pagka hindi maganda ang itsura, hindi, sino magkiklik nun kung hindi maganda ang itsura. Tsaka gaya na sinabi niya, na it's a memory. Kaysa nung dati, di ba, photo, wala pa nga camera, basta't meron lang, anong tawag dito? Yung yung typewriter na luma, 'di ba? Tina-type mo roon kung saan yung ganito. Ano pa 'yon yung may ribbon pa yung typewriter noon. Ginagather mo lahat ng memories mo. Hanggang sa nauso ngayon yung mga cassette. Videotapes. 'Yun. Magbi-video ka, i-video mo. Ite-tape mo, di ba? Ano tawag doon sa... Cassette. Hindi yung camera. Video camera. Tapos hanggang sa lumaki, naging VCR. Betamax. Bata pa ako ng Betamax. Kaya VHS na ng mag-asawa tayo, VHS na. Tapos noon, hanggang sa lumiit ulit. Yung mga minicam, maliliit ang bala niya. Oo. Tapos yung VHS. After ng VHS, nagkaroon ng minicam. Yun. Parang VHS pero maliliit. Tapos hanggang sa nagkaroon ng cellphone. Hindi, CD pa. Nagkaroon ng mga CD doon mo ilalagay. Doon may store. Tapos nagkaroon ng mga camera na disposable. Nauso din yan. Or yung manual mong parang i-wind mo yung camera hanggang sa naging ang pinakauna kong digital camera noon, ang liit ng ng screen. Hindi mo makita. Ang mahal-mahal ng unang $150, tapos battery lang yung battery na tawag doon? AAA. Yun lang, tapos ilang click lang, wala nang battery, tapos hindi pa rechargeable noon. Ang dami, nung unang mga digital hanggang sa
nabili na tayo ng magandang camera. Hindi, dahil nga sa... Dahil sa YouTube. Dahil nga sa anong tawag dito? Sa nagbabago siyempre ang mga technologies, yung ganon. Kaya yon, isa na yon ang dahilan. Ito dito natin yung mga memories, which is, di ba? Which is gawin mong file ng memories mo, di ba? Nasa na yon, nasa magandang YouTube, walang nasa YouTube. Walang cap ang kung ilan ang videos na i-upload mo. So yun na yung pinaka-album mo. Pinaka-album mo lang. Ang memories. Tapos nauso nga yung mga album na yan, picture collections, Yan. Kanya yun ang naging namin. Ito magiging pumunta kami sa sa Thailand, sa Malaysia, yun ba? Instead na yung camera na, di ba? Dati kasi, sa trabaho, for example, oy, kamusta bakasyon nyo? Ganito malaki ng mga bata, ganyan. Pakita mo sa phone or nung una pakita mo sa picture, sa album. Sa album. Oh, yung pina-develop mong pictures, tingin-tingin. Hanggang sa naging sa smartphone na, tingnan mo yung mga anak ko, mga apo ko, bakasyon namin, tingin-tingin sa phone. Hanggang sa ngayon, nag-YouTube na, sige, padala ko sa yung link. Galing. Padala ko sa yung link. Ganon ang siyensya. Kaya, yun ang natuwa kami. So, hanggang sa tinuloy-tuloy namin. May mga nanonood naman, pero ang sabi ko nga, para to make it bread and butter, dahil kasi talagang antagal bago ka bayaran o bago unless ka kumita dyan. Unless nag-viral ang isang video mo. Or unless na kilalang tao ka, personal na. Ayun. Diba yung mga artista, pagka start pa lang nila ng YouTube, right away, sikat na sila kasi mga sikat na sila at the start. Mga celebrities. Teka, pero ngayon, at least, sabihin nila, arte nyo, nakakatulong na ang YouTube namin na kinikita. Oo. Hanggang sa alam nyo, yung hindi namin pinapansin, mga cents, hanggang sa naging dollar. Naging $7, naging $3. $30. Ayun. Naging $80. Yung bang, sabi ko nga, pagdating natin sa Amerika, mayroon tayong $100 extra every month sa YouTube. Ang laking bagay na. Laking bagay na yun. Sabi ko, makaka-grocery ka na niyan Hindi ba? Yun, kaya ganon. Salamat sa Kaya Diyos. namin din pinagpapatuloy. At saka pinagpapasalamatan natin. Yun nga ang ikatlo na ipagpapasalamat ko. Yung YouTube. Tapos nga, ayan, dumating kayo. Nandyan lagi tayo nagkakasama-sama. Nagkaroon tayo ng mga, we can call friends online. Yes. Or friends in person dahil na-meet na namin. Mga nakaka-chat namin na hindi namin kilala. Noon, pero ngayon. Tapos ngayon parang mga na kami, parang mga close na kami. Tapos pagka umuwi dito, nakikipag-meet sila. Sinasabi nga sa una, hindi na kami pupunta dyan dahil kasi nakakahiya naman sa inyo. No! Don't ever think that. Huwag kayong mahihiya at makikipagkita kami. Makikipagkita kami. Hindi kami yung... Celia Gomez, sabi mo kikita tayo, hindi ka na nag-respond. Sabi mo, pupunta ka ng Angeles, ano na nangyari? Nag-respond ako doon sa comment mo, sabi ko saan? Hindi ka na nag-respond, siguro na busy na siya. Hindi pwedeng hindi namin kayo kikitain. Kikitain namin kayo, makikipagkita kami. Dahil kasi kayo ang kayo ang tumulong sa inyo para magkasama-sama tayo para yun nga nakarating na tayo sa ganito, lumaki na tayo. Yun ang isa pangatlo sa pinagpapasalamat ko. At saka lagi kayong full support. Talagang buo at walang sawang suporta niyo sa amin. Kaya natutuwa kami ron at pinagpapasalamat namin yun. Ang una-una natin namin si Brian, Si Brian, si Darlene, at saka yung mga anak nila. At saka yung parents niya. Taga rito mga parents niya. Pero sila from UK. Sila Jing. Si Jing Solis, si Mai, at saka si Brian, at saka si Lorelai, at saka yung anak niya. Namit namin sila. Dami na namin namit. Si
Marilyn at saka si Ompong Masipag at saka yung friend ay yung sister nila na si Irene. Kumusta sa inyong lahat? Si Carlo at si Jen. Oh my gosh. Ang dami na nating na-meet. Si from New York. Yung mag-asawa na retired. Sino? Retired sila sa Army Air Force. So, Si sila mag-asawa. si Carlo nga at saka si Jen. Hindi, bukod pa. Sino? Si Grace at saka si Yan. Jerry. Oh. Ang dami. Arlene and husband. Galing din sila sa anong state. Nakalimutan ko na yung nagpakilay dahil sa kilay ka na pumunta siya kay Nikay. Yung mga Excuse friends me. namin na yun, yung mga bumili na ng property rito, Si bumili Jackie, ng lupa. nakabili na dito. Nag-meet tayo si June Teves and Sophie. Of course, dito sa Marami si na- Risty na from Grab na meet Risty. namin. Risty and Grace, if I'm not mistaken, ang pangalan ng asawa niya. Pasensya na kayo, hindi namin mabanggit lahat sa dami talaga. Si Dana. Si Donna. Hello, Donna. Uwi na naman si Donna soon. Pasensya na kayo hindi namin mabanggit yung iba talaga sa dami. Kaya wag kayong mahiya. Kasi yung iba nahihiya, nakakahiya, ganito, ganun. Wag kayong mahiya. Makikipagkita kami. Ngayon, And of course, kay Sis Raquel Rampola from New York. Yes. Oh my gosh. Daming naming na-meet, guys. At saka may mga nami-meet kami ang inasal sa Marquee, ang pamilya nyo. Maraming salamat. Nagpicture pa tayo. At may namimit kami abroad. May na-meet din tayo. Si Nympha. At si Mel. Hindi namin masabi lahat, pero talagang kaya Kasi syempre hindi naman kami bata na, guys. Unless na isulat ang pangalan, hindi na namin or mga nagme-message sa amin yun, naalala namin pangalan dahil kasi syempre nagme-message back and forth. Pero yung minsan magpapapicture, masaya. Oh my God. It's like, hindi ka sa yung parang feeling importante ka na feeling artista. No. Hindi naman. Hindi Ang layo naman. Yung ba na-feel mo lang na, wow, may na-inspire or may na-touch sa ating mga kaituhan, sa ating buhay. Nakakatuwa. Ngayon sa mga bagong nanood o napadaan lang, may nagtanong nga, anong klaseng content ito? At saka, Natawa naman ako. Ito, content, buhay. At Buhay saka, namin, yun ang content namin. At saka God knows, lumaki man kami, dumami man kami, tayo, never kami mag-change. Hindi yung iba pagka medyo naging ang dami nun. Para ka namang Parang, VIP nun, para ka namang feeling hindi na, politician or artista, no? No. Iba na iba na ang damdamin mo pagka ganon. Hindi na parang, No. iba na damdamin. Pero kami, talagang natatouch kami pag may nag-hi, hi, nanonood kami sa inyo. Para bang, ay, buhay lang naman natin yun, may nanood pala. So we have to be mindful of what we say, things that, you cannot please everybody, you cannot make everybody happy, but we have to be mindful so that we exude positivity, kindness, love, joy, di ba? Anyway, guys, maraming salamat. Masyado na namang mahaba yung ating kaintungan. Yun ang pangatlong ipinagpapasalamat ko. So guys, comment down below kung ano ang mga bagay na gusto niyong pasalamatan. Araw-araw naman tayo thankful. Araw-araw tayo papasalamat sa ating Panginoon. Pero comment down below ang mga bagay na gusto niyong i-appreciate or pasalamatan. Mga bagay na maliit man o malaki na nakabigay sa inyo ng joy and happiness and the feeling of being grateful. At saka nga pala dun sa yung mga iba na asking for information about, living here in the Philippines, looking for a lot, house, for sale. Ganun din sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. At kahit na anong information na alam namin, na ma-share namin sa inyo, magtanong lang kayo. Dahil kasi marami na rin kaming natulungan na mga nagtatanong about retirement, blah, 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 blah. Tapos yung mga bumibili ng bahay dito, bumibili ng lote, marami na rin.
So, meron tayong builder. Tapos marami ngayon. Ating ba? Pero tama kayo. Sinasabi ko. Ngayon, wise decision na bumili na ng kahit low pa ngayon. Sabi, mga 3 years pa kaming dyan. Tamang-tama. Huwag niyong isipin yung matagal pa. Let's say 5 years, 8 years. Huwag niyo isipin yung matagal pa. Umaksyon na kaagad kayo ngayon. Kung talagang gusto nyo, bumili na kayo ng lupa. Ang bilis tumaas. Dahil kasi ang bilis tumaas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Talagang ang bilis tumaas ng lupa. Dati, yung lupa namin to, binili namin to, 17. Yung 17 yun, 16 ito. Yun, 17, yung Happy Garden. Ito, 16. Alam nyo ngayon, 19... Depende sa sa size. Or 19 sa area. 19 to 21 and above. na. 19 and above. Dito sa Metro Gate. Dito. Meron na tayong equity dito. Oo. Yan lang ang Happy Garden, may equity na. Mga 2,000 na ang 2,000 na per square meter Per equity. oo. Kailan lang yan? December, mag-iisang taon pa lang yan ngayong December. Ito, 60 nung nakuha namin. 19 na, di 3,000 na yun. Isipin niyo yun. Kaya yun ang suggestion ko, act now. You must act now. Kung gusto niyo talagang humanap ng property o eventually tumira rito. Ngayon, nabili niyo ang lupa. Masunog man, magkasunog man, bumagyo man, bumahaman, ano man ang mangyari, hindi mawawala, lupa yan, nandyan yan. Pero yung presyo, tumataas. Yon. Tapos, pag uwi nyo, tsaka kayo magpagawa kung ano gusto nyo pagawa. Yon. Ganun lang maisasuggest ko. Kaya nga, minsan may magtatanong, magkano na lupa dyan? Nagtatanong pa ako dun sa kakilala namin, sa friend namin na broker. Na dito rin siya nakatira sa Metro Gate. Dahil kasi, hindi namin alam exactly kung magkano. Wala naman kaming source of information. Kaya kailangan magtatanong ka sa mga active na broker or realtor. Kasi sila ang nakakaalam ng mga pasikot-sikot at mga presyuhan. Yung humanap ng lupa para sa amin. Kaya, guys, yun ang maraming pasasalamatan natin. Pero alam mo ba, of all these things, family natin, mga anak natin, pamilya natin, both sides, friends, YouTube, bahay natin, material na bagay na mayroon tayo. Pero isa talaga sa pinapasalamatan ko, yung health mo at your age. Thank you, Lord. Yung health mo na, kasi we have to be honest, we have to be realistic. You're not young anymore. Hindi nga, pasalamat ka. For, you can still eat what you want. Meron kang appetite. Thank you, Lord. Hindi ka wheelchair bound. Mas malakas ka pa sa akin pag nag-travel tayo. Nabubuhat mo pa yung ano kailangan buhatin. Nakakalakad ka ng mabilis. Ako pang hinihingal. Salamat po, Panginoon. Tsaka yung exercises ko, kumbaga hindi exercises ng bata. Katulad yun, ko. Yun na lang yun sa'yo, yung parang just for health. It's not to make you buff or anything. No. It's too late for that. For me to become yung Mr. Universe, no. It's just toning. Na kailangan ng katawan na. Kailangan may activity. At saka para manatiling malakas. Oo. Kagaya niya may mga, yung mga sa tuhod niya na exercise is very important yan kasi unbalancing kasi pag may edad na, kaya nga ang mga may edad, yung isang problema is falling, yung matutumba ka. Kasi nagig-give out na yung tuhod. Minsan pag may edad ka na, bigla na lang matitisod ka na dahil kasi ang tuhod mo nag-give out na. Yun ang mga exercise niya, yung pampalakas ng tuhod niya, yung mga ganun-ganun. Immobilize. Kailangan yan meron ka exercise, cardio, yun. Hindi na para, tapos sa legs, para hindi na para magbuhat ng mabibigat na barbell, na parang yung
lumaki ang mga muscle mo, hindi, No. wala ka ng contest. Yan o, friends, Meron pa siya nakita muscle niya yan? ba, matigas-tigas pa. Ano yan? Pang ganun yan. Panlaba. Hindi, yun lang. Para lang medyo yung you feel healthy, ganon. Malakas. Tapos, yung balancing, yun. Yun ang number one kasi pagka yung aging na Yung balance talaga. yung balance mo talagang nag-iiba. Kaya nga, sa mga senior, fall precaution talaga. Dahil kasi, Ang mga buto natin, kaya nga, huwag brittle. ka nang pumunta sa, pamanik sa mga hagdan-hagdan, yung mga gano'n. Kasi, Ang feeling niya kasi oo, kaya niya. Oo, hindi. Kaya sabi ko, kaya mo. Pero, accidents happen. Pag nabalian ka, the healing process will be slower. Tapos, ma-immobilize ka dahil nabalian ka. Pag na-immobilize ka, hindi ka na as active as before. Doon na papasok pneumonia kasi hindi ka nakaka-move. Lahat na, mabalian ka ng ribs, hindi ka makaka-inhale ng mabuti kasi masakit. Anong mangyayari? Pneumonia, mapupul yung mga fluid sa lungs mo, papasukin ng bakterya, yun na. Hindi yung ikinamatay mo, yung nahulog ka sa hagdan, hindi. Kundi ikinamatay mo yung komplikasyon dahil sa pagkahulog mo sa kung saan man. Plus your aging. Kasi hindi naman sa thank you Lord. Hindi naman kasi sa kung hindi para bang yung talagang kaya ko pa. Kaya ko. Yeah, no question about it. Kaya ko. lang we try to avoid accidents. Yun nga lang. Iwasan na. Yeah. Pero in my mind, in my body, yeah, for sure you can do it. Pero kaya ko. Kaya ko pa. Yes, I agree. But then, ang problema, kung just in case mahulog ka, Yeah, totoo yun. doon ang Thank ang you. komplikasyon. Thank you, Langga. Thank you. Kasi, yun, mararamdaman mo kung hindi mo na kayang, let's say, sa hagdan. Yeah. Tsaka wala siyang fear of heights. Yun, oo. Kasi kung hindi mo na kaya, yung bang pag ganun mo, oops, masakit na yung balakang mo. Ako may fear of heights ako. Oops, masakit na yung tuhod mo. Hanggang 3 steps lang ako ng Talagang hagdan. hindi ka pwede. Talagang don't even try it. Ako kasi, Wala siya. Kaya pa niya. mabilis. Paglalakad. Mabilis maglakad. Mabilis ako maglakad. Lalo na pag yung, halimbawa mo, ako lang mag-isa. Ay, nako, talagang pag naglakad ako sa mall, talagang lakad ako ng mabilis. Punta ako talaga doon sa pupuntahan ko. Ayoko nung mag-window shopping. Ayoko Ako naman, doon kami baliktad talaga. Pagka yung talagang mo, may bibilin ako ito. Bibilin ko to sa department store. Pasok ako niyan, lakad ako niyan. Tatanong Hindi na ko siya alam, yan. magtatanong na ako niyan. Where can I Nasaan ang find? baso? Where can I find your set of glass? Ba't ka nag-English na sa Pilipinas? Sorry. Saan ko makikita to? Ganito, ganito. Doon sir, lakad na ako. At least nakasave ako ng time. Hindi yung maghahanapin ko kung nasaan siya. No. Tapos bibili niya, alis na siya. Tapos na siya. Wala akong time wala akong tiyaga doon sa hahanapin ko. Saan ang bilihan ng ganito? Kaya sa Amerika, guys, pag gusto kong mag-enjoy yung sarili ko lang, ako lang, sabi, gusto mo samahan kita? No! Ayoko! Dahil kasi, ganun siya. Pag, yung baso, pag kita, eto na, tama na itong baso, tamang size, tama yung kulay, tama yung presyo. Bayad. Alis. Uwi. Ako hindi. Titingnan, eto, ang ganda nga. Okay naman ang price niya. Pupunta ako sa kabilang tindahan. Titingnan ko kung anong meron sila doon. Baka mas maganda pa dito. Baka mas mura pa. Baka mas maganda pa. Depende yun sa binibili niya. Kung mga, let's say, ingredients, mga pagkain, may mga ingredients. Tingnan ko pa yan. Meron namang mga, description, yun, kung ano. Binabasa. Babasahin daw niya yun. Sino nakaka-relate? At sugar, gaano ka. Siya hindi. Basta alam niya yun ang bibili niya. Punta na siya doon. That's it. Ako hindi. Pupunta pa ako sa kabilang tindahan. Minsan nga, di ba lalo pa sa Amerika, ang mga tindahan, malayo. Yung bang, ang isang tindahan, nandun pa sa ganito. Ay, drive-in ko pa yan. Tapos pagdating doon, hindi, mas maganda nga yung isa. Babalik na naman ako doon. Tapos, Di, pag bumili ako, happy ako sa binili ko kasi I tried everything. Nag-search na ako online, nag-search ako sa mga tindahan. So pag binili ko to, wala akong regrets. Bihira akong may regrets sa binibili ko kasi pinag-aralan ko na yan, alam ko na yan. O kung noon ko pa gusto pero hindi ko mabili-bili ko for whatever reason ngayon, binili ko na. Kaya bihira akong may regrets. Meron pa yan.
pupunta ako ng Target, pupunta ako ng Walmart, pupunta ako ng kung saan. Go ahead, okay. Kasi pagka ganon, hindi na ako sasama dahil gusto nga niya uusisahin. Mas ma-enjoy ko na nag-uusisa ako kaysa feeling ko inaantay niya ako or kahit mga bata noon, nung pwede na silang iwan sa bahay, hindi ko na sila sinasama at saka ayaw na rin nila kung sabagay kasi yung mga teenager na. Mas gusto kong ako lang kasi mas na-enjoy ko magbubuting-ting. Ay, may andoks. Ay, may Mang Tomas. Anong kaibahan? Yun. Ganun ako. Ngayon, pero there are times na pagkain dating, gaano na pamilya mo? Wala. Oh my God! Sabi niya, 3-4 na oras kang malis. Oh my gosh. Wala kang nabili? Wala. Kahit bra? Panty? Wala akong makita. Napuprostrate ako pag gano'n. Lalo pa yung may pera akong ngayong extra, pwede ako makabili ng kahit bra or panty. Minsan wala talaga. Talaga akong makita. Pero, happy na ang puso ko noon na nakatingin ako. Okay na naman ako bukas, I can go to work. Nagasolinahan na yung isip ko na nakatingin-tingin ako sa store. Yung ganon. Ewan ko sino makarelate, guys. Bihira sa babae na tinatamad mag-ganon-ganon, yung magbubusisi-busisi sa mga tindahan. Usually lalaki yung, pero may mga kakilala ko, may mga friends ako na ganon, tamad silang mag-ikot-ikot. Pero ako, yun ang, buti nga ngayon, matandaan ako dahil kasi dati, kahit na, siguro from morning till afternoon till evening, siguro. Gano'n naman diba? Kakayanin ko, kakain ako sa labas. Pagka nasa tournament ako, yun. Pagka natin sa tournament siya, tapos pag nataon na may mga bata, may pasok, yung ganon. Maghapon yun. Maghapon ako, paghatid ko sila sa school, pag uwi ko niyan, diretso na ako sa tindahan noon, nakaligo na ako noon, tapos hatid ko mga bata sa school, pupunta na ako ng Target, susunod-sunodin ko na yung Target, Home Goods, TJ Maxx, Kohl's, kasi sa Menifee, may mga nanonood tayo dyan galing Menifee, or from Menifee. Di ba guys, sa Menifee, andyan na yan lahat. Target, TJ Maxx, Kohl's, Best Buy, ngayon, pag-alis namin, may Burlington Coat Factory na doon. Ay, lahat nandun na. Ay, di ba, hanggang hapon na yan, isa-isahin mo yan, pero nung tumanda ako, paano na rin ako, nahilo na ako. Tatawag na ako niyan, uwi na ako. Bakit? Maaga ka pa. Nahilo na ako, Hindi ko na kaya. Pero pagka may tournament ako, i-drop off na ako. Maghapon na siya ron. Dahil kasi, meron kami may tournament na bowling tournament. Same day ang finals, championship. Meron naman kasi 2 araw, lalo na pagka-holidays, 3 days, 3 araw ang finals, ang championship. Pero yung same day, yun. Maghapon yan, gabi na sila natatapos. Lalo na pagka yung hindi ako nakapasok, pag hindi ko na make yung cut, hindi ako nakapasok. Tatry ka ulit. Oo, yun, magtatry ako ulit. Pagka there are time na siyempre, hindi ka naman makukwalify. Kaya, ayun. Ulit, so lalo tumatagal. Hindi, pag susunduin niya ngayon ako ng gabi, nakaka-uwi kami maaga. Pag drop off namin, kasama ko 2 bata, nung medyo na sila, mga binatilyo na sila. Mom, we're so bored. Ang tagal mo mag-shopping. Sabi ko, tignan nyo sa phone nyo kung ano ang sine. Pupunta kami sa Ontario. Ang tawag lang? Ontario Edwards. Outlets. Sa Edwards. Sabi ko, tingnan nyo kung anong sine. So, manonood silang sine. Tapos, kakain muna kami. Tapos, manonood sila ng sine. Tapos, kasi malaki na sila, may mga ATM cards na sila at that time, high school. So, ako mag-iikot na ako niyan sa Ontario Mills. Ontario Mills. Ikot na ako niyan Kasi siya, wala pa. Tapos, tatawag lang siya sa akin kung kailan siya susunduin. By the time, nag-dinner na kami ng mga bata, tapos siya bibili na lang namin. O minsan, nag-dinner na lang siya doon. Andun lang siya sa mga puro Pilipino, mga Hindi, international din. Hindi, yung doon sa... yung namin, grupo. Puro Pilipino. Tapos naman, pag international naman ng or national, sa Las Vegas usually, or sa Nevada, ganun din. Kung ang laro ay kung ang hotel namin ay mismo kung saan ang laro,
okay lang. Mauna siyang gumising, magbe-breakfast na sila ng mga kaibigan niya. New Orleans, Samstown. Kasi doon ang mga bowling eh. Tapos diretso na siya sa bowling. Gabi na kami yan magkikita-kita. Kasi kami ng mga bata, ay magsha-shopping na kami o kung saan na kami nakakaabot. Basta ililibot ko na yung mga bata. Punta kami sa ibang hotel. Yung dati may lion pa doon na sa MGM, excuse me. Sa MGM, dati may lion pa. Wala na yun eh. Inalis na nila. Meron. Wala na, inalis na nila. Naging buffalo na sa laki. Sa Tagal. Wala nang leon. Dati may buhay na lion na nasa glass sila. Tapos punta kami sa M&M store. Kung saan kami nakakarating ng mga bata. Outlet. Or sa outlets. Hindi, usually naman ang outlet the next day kung tapos ka na tayo ng shopping na tayo. But anyway, ayun. Gusto ko yung gano'n niya, nabubusisi ng mga tinda-tinda, mga grocery. Basta, happy na ako doon. Hindi ako, kumbaga pag may binili ako, pinag-isipan ko na yan pagkatagal-tagal. Kaya, bihira akong may regret sa mga binibili ko. Jen, tayag! Ito pa yung binili mo sa akin. Ito yung ginagawan ko ng nilulutuan ko ng shirataki rice. Ilan ito? Binubuhusan lang na mainit na tubig. 6 yata. Ceramic siya. Tapos may may lid. So, hindi siya sumisingaw. Thank you, Jen. Binigay ito ni Jen sa akin. Inuwi ko pa sa Pilipinas kasi Galing nasa box pa. Sa California yan. So, yung ngayon, yun ang pangatlo nga na na pinasasalamatan ko yung mga subscribers, mga viewers, supporters, friends from YouTube. Sila Ate, sila Tets, sila Kim, yan. Maraming salamat sa inyo. At wala na, hindi ko masabi yung pag na-miss, hindi ibig sabihin na wala kayo sa puso namin. Hindi pwedeng hindi sa naalala ko kayo. Ate Ude! Kasi pagka yung binanggit ko lahat, abutin tayo ng maghapon magdamag. Pero sandali lang. Kaya yung binanggit ko ha, si Ate, tsaka si Tech, si Kim, si Lolo, at saka si Lola. Lolo Eddie at Lola Talon. Si Nanay, si Tatay. Palakas kayo, Nay, Tay. Keep it up. And bless your negosyo. Marami kayo natutulungan. Yes. Maraming salamat sa inyo sa pag-share inyo ng blessings. And also to Jower and Chris Tueres from Las Vegas, Nevada. Maraming salamat. Maraming salamat, Engineer. From Angeles, maraming salamat. Huwag mo nang banggitin lahat dahil maabutin tayo maghapon. Hindi, pag hindi naman namin kayo nabanggit, pag hindi naman namin kayo nabanggit, huwag niyo isipin na nalimutan na namin kayo ha. No. Yan sila guide, sila bunso. Ako, kung isa-isahin ko talaga. Ang dami talaga. Naging friend na guys. May sasakitan loob, baka sabihin, ba't ako hindi binanggit? I know, Eleanor Castillo, oh my gosh, lahat. Kaya yun. Si kid, and wife, and sister-in-law, oh my gosh. Ayan, kaya yun, maraming Tony salamat. Sunny. Yun ang tinatanong mo sa akin na pinagpasalamat ko. I agree. Sa tong Thanksgiving. Especially na wala tayong kakilala dito. Napakalaking bagay nang dumating tayo sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng mga ganong friends na ngayon kaanuhan na sa Facebook, message, Ayun. So maraming salamat, guys. Thank you so much. We love you all. Yun nga, nabanggit ko na yung pagpapasalamat ko sa Diyos, pero uulitin ko uli ang pasalamat ngayon. Thank you, Lord. Thank you so much, dear Lord, for we are all together again as a family, to be together again as a family, para magkakasama kami kahit na sa maliit na pagkain, magkakasalo kami, dahil yung iba, pagka yung magkakaintuhan kaming ganito, kumukuha na rin sila ng pagkain nila. Sumasabay na sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo. Kung saan mampanig kayo ng mundo. God bless you all. Yung mga OFW na talagang makukonsider mo talaga, hindi lang talagang bayani talaga, matatawag mong bayani ng ating bansa. Maraming salamat sa inyo. At wala na kaming masasabi sa inyo kung hindi, we love you all! Bye-bye!
Ako consider din ako OFW nung una akong pumunta ng Amerika. Nag-seminar pa nga ako sa POEA. OFW consider as OFW ka kasi talaga. pinaseminar pa ako noon sa POEA. Kasi working visa ako nung dumating sa Amerika. Kaya lang, hindi ako naka-change to green card until na mag-asawa kami. Kasi, ako, yung tawag dito, petition by employer, napakahabang proseso. Nag-asawa na lang ako, nag-process na siya ng ang tawag dito, in-apply niya na petition para ako mag-green card holder. Mas nauna pa yung petition ko sa kanya kaysa doon sa employer. Kaysa work-based. Bye-bye guys. Kaya tayo na ako. Love you.